Samantala, isinusulong ng Department of Education at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang kampanyang Yes for Peace. Layo nitong maipakalat ang kabayanihan para sa kapayapaan, kaunlaran at kasaganahan sa bansa. Balitaan mo kami, Wendy Goma. Hangad ng bawat Pilipino ang kapayapaan sa bansa. Kaya naman sa pangunguna ng Department of Education at sa suportang ibinigay ng OPAP o ang Office of the Presidential Advisor on Peace Process na ilunsad ang Yes for Peace, bayanihan para sa kapayapaan, kaunlaran at kasaganahan. Ito ay samahan na isinusulong ang kampanya upang matigil na ang armadong digmaan. Ang proyektong ito ay patuloy sa pangangalap ng mga pirma kung saan nakapaloob ang pakikiisa sa pagsulong ng kapayapaan. Maaaring lumahok ang mga estudyante mula 10 taong gulang pataas ayon sa mga kawani ng DepEd. Mula sa taong 1991 hanggang sa ngayon ay nakakalap ang kabayanihan ng 9,278,129 na pirma bilang pagsuporta sa Yes for Peace project. Dahil hangad ng bawat isa na mapadali ang pagsasakatuparan ng mga panukalang nakapaloob dito at matamasa ng kapayapaan para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi gumagalaw ang Pilipinas economic-wise, no? At sa lahat ng aspeto siguro. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong pagtitipon upang ipabatid sa lahat ng kinauukulan, mapa sa gobyerno man o sa kanilang kalaban sa armed conflict, na kailangan na nating pag-usapan ang kapayapaan upang tuluyan ng guminhawa naman ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Para sa nais sumuporta sa programang ito, maaari pong bisitahin ang kanilang website na yesforpeace.yolasite.com at ang Facebook page nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Wendy Goma.